Sa pinakaliblib na bahagi ng kabundukan ng San Gabriel ay may isang napakalaking punong balite na sinasabing mas matanda pa kaysa sa pinakamatandang tao sa nayon. Napakalawak ng mga ugat nito at ang makakapal na sanga ay tila yumayakap sa buong kagubatan. Kapag sumasapit ang dapit hapon, ang hangin ay nagiging malamig at ang mga dahon ay marahang sumasayaw na tila may mga lihim na ibinubulong. Maraming tao ang umiiwas sa lugar na iyon. Ayon sa matatanda, may isang kapreng nagbabantay sa sinaunang balite. Ang pangalan niya ay Amaru. Ngunit taliwas sa mga kwentong ipinapasa sa bawat salinlahi, hindi mabagsik si Amaru. Hindi siya nananakit ng mga taong walang masamang hangarin. Mas gusto niyang mamuhay ng tahimik kaysa manakot. Napakalaki ng kanyang pangangatawan. Maitim ang kanyang balat na tila kulay ng pinakamatandang kahoy. Mahaba ang kanyang balbas at buhok na umaabot hanggang baywang. Ang kanyang mga mata ay kulay ginto na kumikislap kapag tinatamaan ng liwanag ng buwan. Sa loob ng maraming siglo, naging tagapagbantay siya ng kagubatan. Pinoprotektahan niya ang mga hayop laban sa mga mangangaso. Inaalagaan niya ang mga punong napuputol. Kapag may naliligaw na bata, lihim niya itong ginagabayan palabas ng gubat nang hindi nagpapakita. Ngunit walang taong nakaaalam ng lahat ng iyon. Para sa mga tao, isa lamang siyang nakakatakot na nilalang. Hindi na lamang niya ito pinapansin. Darating din ang panahon na mauunawaan nila ang katotohanan, madalas niyang sabihin sa sarili. Isang umaga, habang naglilibot siya sa kagubatan, may narinig siyang mahinang iyak. Sinundan niya ang tunog hanggang makarating siya sa isang maliit na talon. Doon ay nakita niya ang isang munting usa na nahulog sa pagitan ng mga bato. Sugatan ang paa nito at hindi makabangon. Maingat itong nilapitan ni Amaru. Hindi siya gumawa ng anumang kilos na maaaring ikatakot ng hayop. Dahan-dahan niyang inangat ang usa gamit ang kanyang napakalalaking kamay. Pinunit niya ang ilang halamang gamot na alam niyang nakapagpapagaling ng sugat. Marahang niyang ibinalot ang mga iyon sa paa ng munting hayop. Lumipas ang ilang oras hanggang sa tuluyan itong makatayo. Masayang tumalon ang usa bago tumingin kay Amaru. Parang nagpapasalamat ito. Ngumiti ang kapre. Humayo ka. Marami pang panganib sa kagubatan. Mabilis na tumakbo ang usa papalayo. Mula sa likod ng mga palumpong, may 3 pares ng matang lihim na nakamasid. Hindi iyon mga tao. Sila ay mga diwata. Hindi sila nagpakita. Tahimik lamang nilang pinagmasdan ang kabutihang ginawa ng kapre. Akala ko'y mabagsik ang kapreng iyon, bulong ng isa. Nagkamali tayo, sagot ng isa pa. May kabutihan pala sa kanyang puso. Ngunit hindi pa nila ipinakilala ang kanilang sarili. Nais muna nilang tiyakin kung tunay nga bang mabuti ang higanting nilalang. Lumipas ang mga araw. Isang gabi, dumating ang malakas na bagyo. Humahampas ang hangin sa buong kagubatan. Nagbagsakan ang mga sanga. Nagsitumbahan ang ilang puno. Sa gitna ng unos ay may narinig na sigaw si Amaru. Agad siyang tumakbo. Sa gilid ng bangin ay may isang matandang lalaki na muntik ng mahulog. Isa itong mangangahoy. Takot na takot ito. Maawa ka! Huwag mo akong kainin!
Sigaw ng matanda nang makita ang napakalaking kapre. Ngunit hindi nagsalita si Amaru. Hinawakan lamang niya ang matanda at dahan-dahang inilayo sa bangin. Pagkatapos ay ibinaba niya ito sa ligtas na lugar. Hindi makapaniwala ang matanda. Iniligtas mo ako? Tumango lamang si Amaru. Umuwi ka na, delikado pa rito. Hindi na siya naghintay ng pasasalamat. Tahimik siyang bumalik sa kagubatan. Pagkaraan ng ilang araw, ikinuwento ng matanda ang nangyari sa buong nayon, ngunit walang naniwala. Imposible. Kapre ang nagligtas sa'yo? Baka guni-guni lang iyon. Nalungkot ang matanda. Alam niyang nagsasabi siya ng totoo, samantala, patuloy lamang ang tahimik na pamumuhay ni Amaru. Hindi niya kailangan ng papuri ng tao. Ang mahalaga sa kanya ay ligtas ang kagubatan. Subalit may isang bagong panganib na papalapit. Isang pangkat ng sakim na mga ngaso ang dumating sa kabundukan. Hindi sila ordinaryong mga ngaso. Pumapatay sila ng mga hayop para lamang sa kasiyahan. Pinuputol nila ang mga sinaunang puno upang ibenta ang mamahaling kahoy. Sinisira nila ang mga pugad ng mga ibon. Kinukuha nila maging ang maliliit na halaman. Araw-araw ay unti-unting nasisira ang kagubatan. Hindi na ito matiis ni Amaru. Isang gabi, hinarang niya ang mga ngaso. Huwag ninyong sirain ang kagubatan. Nagtawanan lamang ang mga ito. Isa lang namang kapre. Hulihin natin! Sabay-sabay nilang pinana si Amaru. Ngunit makapal ang kanyang balat. Hindi siya natinag. Sa halip na gumanti, sinira lamang niya ang kanilang mga bitag at itinapon ang kanilang mga sandata sa ilog. Takot na takot ang mga ngaso. Nagpulasan silang lahat, hindi pa rin sila sinaktan ng kapre. Mula sa kalayuan ay muling nanonood ang mga diwata. Lalong humanga ang mga ito. Napakalakas niya, ngunit mas malakas ang kanyang kabutihan. Karapat-dapat siyang subukin. Sa gitna ng gabi, habang nakaupo si Amaru sa ilalim ng balite at pinagmamasdan ang maliwanag na buwan, isang mahiwagang liwanag ang unti-unting bumalot sa paligid. Isa-isang nagsimulang lumitaw ang mga maliliit na kumikislap na ilaw. Sumayaw ang mga ito sa hangin. Kasabay nito ay umihip ang isang banayad at mabangong simoy. Unti-unting nagliwanag ang buong kagubatan. Napansin ni Amaru ang kakaibang pangyayari. Tumayo siya at maingat na tumingin sa paligid. Sa harapan niya ay nagsimulang magpakita ang tatlong napakagandang diwata na may makinang napakpak at kasuotang tila hinabi mula sa liwanag ng buwan. Tahimik silang nakatingin sa kanya. Hindi nagsalita ang kapre, hindi rin nagsalita ang mga diwata. Nagkatitigan lamang sila habang ang mahiwagang liwanag ay patuloy na bumabalot sa sinaunang balite. At doon nagsimula ang kapalarang magbabago sa buhay ng kapreng si Amaru magpakailanman. Tahimik na nakatayo si Amaru sa ilalim ng napakalaking punong balite habang nakatanaw sa tatlong diwata na unti-unting bumaba mula sa hangin. Ang kanilang mga pakpak ay kumikislap na tila hinabi mula sa sinag ng buwan at ang bawat galaw nila ay nag-iiwan ng maliliit na butil ng liwanag na dahan-dahang nawawala sa hangin. Hindi natakot ang kapre, hindi rin siya nagpakita ng pagmamataas.
Bahagya siyang yumuko bilang paggalang. Maligayang pagdating sa aking kagubatan, mahinahon niyang wika. Nagkatinginan ang tatlong diwata. Hindi nila inaasahang isang kapre ang unang magpapakita ng ganoong kababaang loob. Lumapit ang pinakamatandang diwata. Ako si Liraya. Tumango ang kapre. Ako naman si Amaru. 400 taon ka na naming pinagmamasdan. Hindi kumibo si Amaru. Alam naming maraming tao ang natatakot sa'yo. Masanay na ako, payapang sagot niya. Masakit ba sa iyong kalooban? Sandaling natahimik ang kapre. Noong una, ngunit habang tumatagal, naunawaan kong hindi nila ako kilala. Hindi nila alam ang tunay kong pagkatao. Bumuntong hininga si Liraya. Iyan ang dahilan kung bakit narito kami. Napakunot ang noon, Amaru. Nais ka naming subukin. Hindi nagtanong ang kapre. Hindi ka ba natatakot? Kung ang pagsubok ay para sa kabutihan ng kagubatan, handa akong harapin iyon. Napangiti ang tatlong diwata. Nakita nila ang katapatan sa kanyang tinig. Biglang nagliwanag ang paligid. Unti-unting naglaho ang kagubatan sa paningin ni Amaru. Pagmulat niya ay nasa isang malawak na parang na siya. Ngunit kakaiba ang lugar. Mas matingkad ang mga bulaklak. Mas malinaw ang tubig. Mas maliwanag ang buwan. Nasa daigdig ng mga diwata ka, paliwanag ni Liraya. Isa lamang itong pagsubok. Sa di kalayuan ay may lumitaw na isang matandang babae na hirap magbuhat ng malaking sisidlan ng tubig. Lumapit si Amaru. Lola, tutulungan po kita. Ngumiti ang matanda. Napakabigat nito. Madali lamang itong binuhat ng kapre. Inihatid niya ang sisidlan hanggang sa kubo ng matanda. Pagdating nila roon ay biglang naglaho ang kubo. Kasunod nito ay naglaho rin ang matandang babae. Muling lumitaw ang tatlong diwata. Iyon ang unang pagsubok. Tumulong ka nang hindi naghihintay ng kapalit. Tumango lamang si Amaru. Muling nagbago ang paligid. Ngayon ay nasa gitna siya ng isang masukal na kagubatan. May narinig siyang mahinang ungol. Sinundan niya ang tunog. Isang batang agila ang naipit sa pagitan ng mga sanga. Maingat niya itong pinalaya. Hindi niya napansing nasugatan ang kanyang sariling kamay dahil sa matutulis na sanga. Nang makalaya ang agila, lumipad ito. Maya-maya ay naging isang diwata ang ibon. Ikalawang pagsubok. Muli kang nagpakita ng kabutihan. Muling naglaho ang paligid. Sa pagkakataong ito ay isang malaking gintong baul ang nasa harapan niya. Punong-puno iyon ng ginto, pilak at mamahaling hiyas. Isang mahiwagang tinig ang nagsalita. Kunin mo ang lahat ng kayamanang ito. Magiging pinakamakapangyarihan kang nilalang sa buong lupain. Tahimik lamang na minasdan ni Amaru ang baul, pagkaraan ng ilang sandali ay umiling siya. Hindi ko kailangan ang kayamanang hindi ko pinaghirapan. Mas mahalaga ang katahimikan ng kagubatan. Unti-unting naglaho ang baul. Nagpakita muli ang mga diwata. Marami nang bumagsak sa pagsubok na yan. Ngunit ikaw ay hindi natinag. Nagpatuloy ang kanilang paglalakad hanggang makarating sila sa isang napakalinaw na lawa. Tahimik ang tubig, parang salamin ang ibabaw nito.
Tumingin ka sa lawa. Sinunod ni Amaro ang utos. Ngunit sa halip na sarili niyang mukha ang makita, nakita niya ang mga tao sa kalapit na nayon. May mga batang naglalaro, may mga magsasakang nagtatanim, may mga inang nagluluto, may matatandang nagpapahinga. Pagkatapos ay biglang nagbago ang larawan. Lumitaw ang mga mangangahoy, pinuputol nila ang mga puno, nasusunog ang kagubatan, tumakas ang mga hayop, natutuyo ang ilog, nalungkot si Amaro. Ito ang kinabukasan kung walang magtatanggol sa kagubatan. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamao. Hindi ko hahayaang mangyari iyan. Napangiti ang tatlong diwata. Alam naming yan ang isasagot mo, lumapit si Liraya. Ngunit ang tunay na pagsubok ay hindi pa nagsisimula. Biglang yumanig ang buong paligid. Umihip ang napakalakas na hangin. Nagdilim ang kalangitan. Mula sa kailaliman ng kagubatan ay lumitaw ang isang napakalaking nilalang na nababalot ng maitim na usok. Namumula ang mga mata nito. Mahahaba ang mga sungay. Ang bawat hakbang nito ay nagpapayanig sa lupa. Isa itong halimaw na nilikha mula sa galit at kasakiman ng mga taong sumisira sa kalikasan. Talunin mo siya, sigaw ng isang diwata. Ngunit hindi agad kumilos si Amaro. Sa halip ay sumigaw siya. Itigil mo ito. Huminto ang halimaw. Bakit mo sinisira ang kagubatan? Umalingaw-ngaw ang malalim nitong tinig. Hindi ko ginusto ang maging ganito. Nabuo ako dahil sa kasakiman ng tao. Naawa si Amaro. Hindi niya agad sinugod ang nilalang. Sa halip ay lumapit siya. Ipinapangako kong ipaglalaban ko ang kagubatan at sisikapin kong mabawasan ang kasakiman ng mga tao. Unti-unting nawala ang galit sa mga mata ng halimaw. Nagsimulang maglaho ang maitim na usok na bumabalot dito. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan itong naging isang maliit na sinag ng liwanag na umakyat sa kalangitan. Tahimik ang buong kagubatan. Walang sino man ang nagsalita. Pagkaraan ng ilang sandali ay lumuhod ang tatlong diwata sa harap ni Amaro. Hindi mo pinili ang dahas. Pinili mo ang awa. Iyan ang pinakadakilang anyo ng lakas. Nagliwanag ang buong paligid. Mula sa gitna ng sinaunang punong balite ay lumitaw ang isang batong yari sa kristal. Sa ibabaw nito ay nakapatong ang isang mahiwagang tungkod. Ang kahoy nito ay tila hinubog mula sa pinakamatandang puno sa daigdig. Ang dulo nito ay may malaking kristal na kumikislap sa iba't ibang kulay. Palibot dito ang maliliit na liwanag na tila mga bituin. Hindi pa ito hinawakan ni Amaro. Tahimik lamang niya itong pinagmasdan. At sinabi ni Liraya, Amaro, ang tungkod na iyan ay naghihintay ng tunay na tagapag-ingat sa loob ng napakahabang panahon. Ito ang mahiwagang tungkod ng mga diwata. Ngunit bago mo ito mahawakan, kailangan mo munang malaman ang lihim na kapangyarihang nakatago rito. Napatitig si Amaro sa mahiwagang tungkod habang ang kristal sa dulo nito ay nagsimulang magliwanag ng mas matindi, na tila kinikilala na ang kanyang kabutihan at katapatan. Tahimik na nakatayo si Amaro sa harap ng mahiwagang tungkod. Ang kristal sa dulo nito ay patuloy na kumikislap sa bughaw, luntian, at gintong liwanag na tila may sariling buhay.
Habang tumatagal, lalo niyang nararamdaman ang banayad na init na nagmumula rito. Hindi siya agad lumapit. Hindi rin niya ito hinawakan. Alam niyang ang mga bagay na may dakilang kapangyarihan ay hindi dapat basta-basta inaangkin. Napangiti si Leraya. Iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit ikaw ang napili. Lumapit ang dalawa pang diwata. Ako si Amihan, pakilala ng isa. At ako naman si Sinaya, sabi ng isa pa. Sama-sama naming binabantayan ang kagubatang ito sa loob ng maraming siglo. Tumango si Amaru bilang paggalang. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Tumingin si Leraya sa mahiwagang tungkod. Ang tungkod na ito ay nilikha noong unang panahon nang sariwa pa ang bawat ilog at malinis pa ang bawat kagubatan. Ito ay hinubog mula sa puso ng pinakaunang punong nabuhay sa daigdig. Ang kristal sa dulo nito ay nabuo mula sa liwanag ng unang kabilugan ng buwan. Tahimik na nakinig si Amaru. Ilang daang taon na itong naghihintay ng isang karapat-dapat na tagapag-ingat. Marami ang nagtangkang angkinin ito. Ngunit lahat sila ay nabigo. Bakit? Tanong ni Amaru, sapagkat ang tungkod ay hindi sumusunod sa pinakamalakas. Sumusunod lamang ito sa may pinakamalinis na puso. Unti-unting lumapit si Amaru sa batong kristal. Pwede ko na ba itong hawakan? Tumango si Leraya. Ngayon ay maaari na. Dahan-dahang iniabot ni Amaru ang kanyang malaking kamay. Pagdampi pa lamang ng kanyang mga daliri sa tungkod ay biglang kumalat ang nakakasilaw na liwanag sa buong kagubatan. Umaling-aungaw ang isang malalim at mahiwagang tinig. Natagpuan na ng tungkod ang bagong tagapag-ingat. Kasabay nito ay umihip ang malamig na hangin. Nagsimulang mamukadkad ang lahat ng bulaklak. Ang mga tuyong puno ay muling nabuhay. Ang mga ilog ay luminaw. Maging ang mga ibon at hayop ay nagsilabasan na tila ipinagdiriwang ang bagong kabanata ng kagubatan. Nang tuluyang mahawakan ni Amaru ang tungkod, naramdaman niyang dumadaloy sa kanyang katawan ang isang kakaibang lakas. Ngunit hindi ito lakas na para manakit. Isa itong kapangyarihang nagbibigay buhay. Napatingin siya sa mga diwata. Ano ang kaya nitong gawin? Lumapit si Sinaya. Ang tungkod ay may 3 dakilang biyaya. Itinutuwid nito ang nasisirang kalikasan. Ito ay nagbibigay lunas sa mga sugatan. At nagbibigay ito ng liwanag laban sa kadilimang nilikha ng kasakiman. Tahimik na nakinig si Amaru. Ngunit tandaan mo, hindi ito maaaring gamitin para sa pansariling kapakinabangan. Sa sandaling gamitin mo ito dahil sa kasakiman o galit, mawawala ang kapangyarihan nito. Tumango si Amaru. Ipinapangako kong iingatan ko ito. Ngumiti ang 3 diwata. Bawat pangako ay may kasamang pananagutan. Biglang nagliwanag ang kristal sa dulo ng tungkod. Mula rito ay lumabas ang isang sinag ng liwanag na tumama sa kalangitan. Sa loob ng ilang sandali ay lumitaw ang napakaraming larawan. Nakita ni Amaru ang iba't ibang bahagi ng kagubatan. May mga hayop na masayang namumuhay. May mga ilog na umaagos. May mga punong hitik sa bunga. Ngunit biglang nagdilim ang mga larawan. May mga lalaking may dalang palakol.
May mga karwaheng puno ng troso. May mga apoy na unti-unting lumalamon sa kagubatan. Napahigpit ang hawak ni Amaro sa tungkod. Sino sila? Tahimik na sumagot si Liraya. Isang pangkat ng mga sakim na mga ngalakal. Hindi lamang sila naghahanap ng kahoy. May hinahanap silang mas mahalaga. Ano iyon? Ang puso ng kagubatan. Nanlaki ang mga mata ni Amaro. Ano ang puso ng kagubatan? Isang makinang nabinhi ang lumitaw sa hangin. Ito ang pinagmumulan ng buhay ng buong kagubatan. Kapag ito ay nawasak, matutuyo ang lahat ng puno. Mamamatay ang mga ilog. Mawawala ang mga diwata. At magiging disyerto ang buong kabundukan. Natahimik si Amaro. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Ngunit hindi pa roon natatapos ang kanyang nalaman. May isa pang larawan ang lumitaw. Isang lalaking nakasuot ng maitim na balabal. May hawak itong isang itim na tungkod na nababalot ng maitim na usok. Hindi makita ang kanyang mukha, ngunit dama ang matinding kapangyarihang nagmumula rito. Sino siya? Tahimik na yumuko ang tatlong diwata. Siya ang dating tagapag-ingat ng isang banal na kagubatan. Ngunit nilamon siya ng kasakiman. Tinanggihan siya ng liwanag, at ngayon ay kilala na lamang siya bilang ang maitim na mangkukulam. Matagal na naming nararamdaman ang kanyang pagbabalik. Kapag nalaman niyang nasa iyo ang mahiwagang tungkod, tiyak na hahabulin ka niya. Nilingon ni Amaro ang tungkod. Hindi siya natakot. Kung kinakailangan niyang ipaglaban ang kagubatan, handa siyang gawin iyon. Biglang may isang puting kalapati ang mabilis na lumipad patungo sa kanila. Paglapag nito sa balikat ni Liraya ay agad itong naging isang munting diwata. Hinihingi ko ang inyong paumanhin. May masamang balita. Napatingin ang lahat sa kanya. Ang hilagang bahagi ng kagubatan ay inaatake. Maraming puno ang pinuputol, nasusunog ang damuhan, at may kakaibang itim na usok na kumakalat. Napahigpit ang hawak ni Amaro sa mahiwagang tungkod. Hindi na siya nagdalawang isip. Dalhin ninyo ako roon. Tumango ang tatlong diwata. Sa isang kisap mata ay binalot sila ng matingkad na liwanag. Naglaho sila sa ilalim ng matandang balite. Habang papunta sila sa hilagang bahagi ng kagubatan, walang nakaalam na mula sa tuktok ng isang bundok ay may dalawang mapupulang matang tahimik na nakamasid sa bawat kilos ni Amaro. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mukha ng misteryosong nilalang. Sa wakas, natagpuan ko rin ang bagong tagapag-ingat ng mahiwagang tungkod. At nagsimula na ang unang malaking laban para sa kapalaran ng buong kagubatan. Kasabay ng isang nakakasilaw na sinag ng liwanag, ay mabilis na nakarating sina Amaro at ang tatlong diwata sa hilagang bahagi ng kagubatan. Paglapag nila sa lupa, ay bumungad agad sa kanila ang isang nakalulungkot na tanawin. Ang dating luntiang kagubatan ay nababalot ng makapal na usok. Maraming sinaunang puno ang nakahandusay sa lupa. Ang mga sanga ay nagkalat sa bawat sulok. May mga pugad ng ibon na nahulog mula sa matataas na puno. Ang maliliit na hayop ay nagtatakbuhan upang makahanap ng ligtas na masisilungan. Napayuko si Amaro. Masakit sa kanyang dibdib ang bawat punong nakikitang naputol.
Napakarami na nilang sinira, mahina niyang sabi. Lumapit si Liraya. Hindi pa huli ang lahat. Itigil natin sila. Mabilis na tumakbo si Amaro patungo sa pinagmumulan ng usok. Hindi nagtagal ay narating niya ang isang malawak na bahagi ng kagubatan. Naroon ang halos 50 lalaki. May dala silang palakol, lagari, lubid, at mga karwaheng puno ng troso. Ang ilan ay nagsisiga upang sunugin ang mga tuyong damo. Sa gitna nila ay nakatayo ang isang matabang lalaki na nakasuot ng mamahaling kasuotan. Bilisan ninyo, sigaw nito. Malaki ang kikitain natin sa mga punong ito. Huminto si Amaro sa kanilang harapan. Lahat ay napalingon sa kanya. Unti-unting namutla ang mga mangangahoy. Kakapre! Nagkagulo ang ilan. Ngunit ang kanilang pinuno ay hindi na tinag. Huwag kayong matakot. Isa lang iyan. Lumapit siya kay Amaro. Ako si Don Ramiro. Binili ko ang kagubatang ito. Tahimik na sumagot ang kapre. Hindi maaaring bilhin ang kalikasan. Pag-aari ito ng lahat ng nilalang. Tumawa si Don Ramiro. Ang mahalaga ay kumikita ako. At wala kang magagawa. Ibinaba ni Amaro ang dulo ng mahiwagang tungkod sa lupa. Biglang kumalat ang berdeng liwanag. Sa isang iglap ay namatay ang apoy. Ang mga punong bagong pinutol ay nagsimulang maglabasan ng sariwang usbong. Ang tuyong damuhan ay muling naging luntian. Namangha ang lahat. Anong uri ng mahika iyan? Bulong ng isang mangangahoy. Muling nagsalita si Amaro. Umalis kayo. Huwag na kayong bumalik. Ngunit nagngit-ngit si Don Ramiro. Hulihin siya. Sabay-sabay na sumugod ang mga tauhan. May mga naghagis ng sibat. May mga nagpakawala ng palaso. May mga humampas ng palakol. Ngunit sa bawat hampas ng mahiwagang tungkod ni Amaro ay nabubuo ang isang makinang nakalasag na pumipigil sa lahat ng sandata. Walang nasugatan. Hindi rin siya gumanti. Sa halip ay itinaas niya ang tungkod. Isang banayad na hangin ang umihip. Isa-isang nabitiwan ng mga mangangahoy ang kanilang mga sandata. Parang may hindi nakikitang puwersang nag-alis ng kanilang galit. Marami ang napaupo sa lupa. May ilan pang napaluha. Hindi nila maipaliwanag ang kanilang nararamdaman. Lumapit si Amaro. Hindi pa huli ang lahat. Maaari pa kayong magbago. Tahimik ang buong kagubatan. Isang binatang mangangahoy ang lumuhod. Patawad. Hindi namin alam ang magiging kapalit ng ginagawa namin. Isa-isa ring yumuko ang iba. Ngunit si Don Ramiro ay lalo lamang nagalit. Mga duwag, bigla siyang naglabas ng isang maliit na itim na bato mula sa kanyang bulsa. Napansin ito ni Liraya. Amaro, ihagis mo yan, sigaw niya, ngunit huli na. Inihagis ni Don Ramiro ang bato sa gitna ng kagubatan. Pagbagsak nito sa lupa ay biglang sumabog ang makapal na maitim na usok. Umalingaw-ngaw ang nakakakilabot na halakhak. Mula sa usok ay unti-unting lumitaw ang 3 dambuhalang nilalang na yari sa anino. Pulang-pula ang kanilang mga mata, mahahaba ang kanilang mga kuko. Ang bawat hakbang nila ay nagpapayanig sa lupa, na paatras ang mga mangangahoy. Kung ano man kayo, iligtas ninyo kami. Ngunit hindi sila pinansin ng mga halimaw.
Unti-unti silang lumapit kay Amaro. Tahimik na itinaas ng kapre ang mahiwagang tungkod. Nagningning ang kristal sa dulo nito. Isang sinag ng gintong liwanag ang tumama sa unang halimaw. Napaurong ito, ngunit hindi ito nawala. Lumalakas sila dahil sa kadiliman, sigaw ni Sinaya, at humihina sila sa liwanag ng kabutihan. Isinara ni Amaro ang kanyang mga mata. Naalala niya ang lahat ng kanyang ipinangakong poprotektahan, ang kagubatan, ang mga hayop, ang mga ilog, ang mga diwata, maging ang mga taong handang magbago. Muling nagliwanag ang tungkod. Mas maliwanag kaysa dati. Mula rito ay lumabas ang napakaraming sinag na kumalat sa buong kagubatan. Isa-isang tinamaan ng tatlong nilalang. Unti-unti silang natunaw na parang usok na tinatangay ng hangin. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan silang naglaho. Kasabay nito ay nawala rin ang makapal na ulap na bumabalot sa kagubatan. Muling sumikat ang sikat ng araw. Nag-awitan ang mga ibon. Unti-unting bumalik ang katahimikan. Lumuhod ang maraming mga ngahoy. Patawad. Hindi na kami babalik. Tinanggap ni Amaro ang kanilang paghingi ng tawad. Patunayan ninyo sa inyong mga gawa. Isa-isang umalis ang mga mangangahoy, dala ang bagong pag-asa sa kanilang puso. Ngunit si Don Ramiro ay palihim na tumakas habang abala ang lahat. Hindi iyon napansin ng karamihan. Subalit may isang nilalang na naghihintay sa kanya sa loob ng isang madilim na kuweba. Pagdating ni Don Ramiro ay agad siyang lumuhod. Patawad, Panginoon. Nabigo kami. Mula sa kadiliman ay lumitaw ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng maitim na balabal. Sa kanyang kamay ay naroon ang maitim na tungkod na nababalot ng usok. Siya ang maitim na mangkukulam. Tahimik siyang ngumiti. Hindi ka nabigo. Ngayon ay nakumpirma ko na. Nasa kapre nga ang mahiwagang tungkod ng mga diwata. Mahigpit niyang hinawakan ng kanyang maitim na tungkod. Panahon na upang simulan ang tunay na digmaan. Sa labas ng kuweba ay biglang nagkulimlim ang kalangitan. Malalakas na kulog ang umalingaw-ngaw sa kabundukan. Samantala, sa ilalim ng matandang balite, hindi pa alam ni Amaro na ang pinakamapanganib na laban sa kanyang buhay ay malapit nang magsimula. 3 araw ang lumipas matapos mailigtas ni Amaro ang hilagang bahagi ng kagubatan. Unti-unti nang bumabalik ang sigla ng kalikasan. Ang mga punong nasugatan ay nagsimulang maglabasan ng mga bagong dahon. Ang mga ibon ay muling nag-awitan at ang mga hayop ay unti-unting bumalik sa kanilang mga tahanan. Ngunit hindi mapalagay ang 3 diwata. Habang nakaupo sila sa tabi ng malinaw na batis, napansin ni Amaro ang kanilang pag-aalala. May bumabagabag sa inyo, sabi niya. Tumango si Liraya. Nararamdaman namin ang isang napakalakas na kadiliman. Mas malakas ito kaysa dati. Tahimik na tumingin si Amaro sa kanyang mahiwagang tungkod. Hindi ba natin siya maaaring pigilan? Hindi pa. Bakit? Sapagkat hindi pa niya inilalantad ang kanyang tunay na kapangyarihan. Napabuntong hininga ang kapre. Hihintayin ko siya. Ngunit bago pa matapos ang kanyang sinabi ay biglang umihip ang napakalakas na hangin. Nagsimulang umitim ang kalangitan. Nawala ang liwanag ng araw. Unti-unting nalanta ang mga bulaklak sa paligid.
Tumahimik ang buong kagubatan. Maging ang mga ibon ay sabay-sabay na lumipad palayo. Lumakas ang tibok ng puso ni Amaru. Dumating na siya. Mula sa gitna ng makapal na usok ay lumitaw ang isang matangkad na lalaki na balot sa maitim na balabal. Hindi makita ang kanyang mukha dahil sa aninong bumabalot dito. Ngunit ang kanyang mapupulang mga mata ay nagliliyab sa matinding galit. Sa kanyang kanang kamay ay naroon ang isang maitim na tungkod na nababalutan ng maitim na usok. Unti-unti siyang lumapit. Ang bawat hakbang niya ay nagpapahina sa mga halaman. Ang damuhan ay natutuyo. Ang mga bulaklak ay nalalagas. Huminto siya sa harap ni Amaru. Kaya ikaw ang bagong tagapag-ingat. Matatag ang tinig ni Amaru. At ikaw ang sumisira sa kagubatan. Bahagyang ngumiti ang mangkukulam. Tinatawag nila akong Morghal. Maraming siglo na ang nakalipas. Ako rin ang napiling tagapag-ingat ng isang banal na kagubatan. Tulad mo. Tahimik na nakinig si Amaru. Ngunit hindi ako pinayagan ng mga diwata na gamitin ang kapangyarihan ayon sa gusto ko. Kaya kinuha ko ang sarili kong landas. Sumagot si Liraya, hindi ka namin itinaboy. Pinili mo ang kasakiman. Nagliyab ang mga mata ni Morghal. Ang kapangyarihan ay para sa pinakamalakas. Umiling si Amaru. Hindi. Ang tunay na kapangyarihan ay ginagamit upang magligtas. Tumawa ng malakas ang mangkukulam. Kung ganoon, patunayan mo. Bigla niyang itinaas ang kanyang maitim na tungkod. Mula rito ay lumabas ang napakaraming maitim na kidlat na tumama sa lupa. Yumanig ang buong kagubatan. Nagkabitak-bitak ang lupa. Mabilis na itinapat ni Amaru ang mahiwagang tungkod. Isang malaking gintong kalasag ang nabuo. Humampas ang mga maitim na kidlat dito. Nagliyab ang paligid, ngunit hindi nabasag ang mahiwagang kalasag. Napangiti si Morghal. Hindi masama. Muli niyang itinaas ang kanyang tungkod. Sa pagkakataong ito ay nagsimulang bumangon mula sa lupa ang napakaraming nilalang na yari sa maitim na usok. May anyo silang mababangis na lobo. May iba namang parang dambuhalang ahas. Mayroon ding mga ibong itim na may naglalagablab na mga mata. Lumipad ang mga ito patungo kina Amaru. Huwag kang magpapadala sa galit, sigaw ni Sinaya. Ang tungkod ay sumusunod sa iyong puso. Ipinihit ni Amaru ang kanyang tungkod. Lumabas ang isang malawak na bilog ng liwanag. Sa bawat nilalang na tinatamaan nito ay unti-unting nawawala ang maitim na usok. Hindi sila sumasabog, hindi sila nasusunog. Bagkus ay nagiging maliliit na sinag ng liwanag bago tuluyang maglaho. Nagulat si Morghal. Hindi mo sila pinapatay, sapagkat sila ay nilikha lamang ng kadiliman. Tinatanggal ko lamang ang kadilimang bumabalot sa kanila. Nagsimulang mawala ang ngiti ng mangkukulam. Unti-unti niyang naramdaman ang kakaibang kapangyarihan ng mahiwagang tungkod. Hindi ito basta sandata. Isa itong kapangyarihang nagpapagaling. Nagliyab ang kanyang galit. Hindi kita hahayaang manatiling buhay. Bigla siyang lumipad sa himpapawid. Isang napakalaking maitim na bola ng enerhiya ang nabuo sa ibabaw ng kanyang tungkod. Unti-unti itong lumaki. Lumakas ang hangin. Nagbagsakan ang mga sanga. Napatingala ang lahat.
Kapag tumama iyon sa kagubatan, tiyak na malaking bahagi nito ang mawawasak. Mahigpit na hinawakan ni Amaru ang kanyang tungkod. Isinara niya ang kanyang mga mata. Naalala niya ang kanyang pangako sa mga diwata. Naalala niya ang mga hayop na kanyang iniligtas. Ang matandang mga ngahoy. Ang munting usa. Ang mga punong kanyang inalagaan. Unti-unting nagliwanag ang kristal sa dulo ng tungkod. Mas maliwanag pa kaysa sa unang pagkakataon. Mula rito ay lumabas ang isang napakalaking haligi ng gintong liwanag na umabot hanggang sa kalangitan. Nagbanggaan ang liwanag at ang maitim na enerhiya. Umalingaw-ngaw ang napakalakas na pagsabog. Nayanig ang buong kabundukan. Pagkaraan ng ilang sandali, ay nagsimulang mabasag ang maitim na enerhiya. Unti-unti itong naglaho. Napaatras si Morghal. Hindi siya makapaniwala. Imposible! Walang sinuman ang nakapigil sa kapangyarihang iyon. Huminga ng malalim si Amaru. Hindi ako ang pumigil. Ang kabutihan ng kagubatan ang siyang nagbigay ng lakas. Biglang nagsimulang manghina ang maitim na usok sa paligid ni Morghal. Alam niyang hindi pa siya handang talunin ang bagong tagapag-ingat. Mabagal siyang umurong. Hindi pa ito ang katapusan, Amaru. Kapag nakuha ko ang puso ng kagubatan, mawawala ang kapangyarihan ng iyong tungkod. Tayo ay muling magkikita. Sa isang kisap mata ay naglaho siya kasama ang makapal na usok. Unti-unting luminaw ang kalangitan. Muling sumikat ang araw. Nagsimulang umawit ang mga ibon. Ngunit hindi natuwa si Liraya. Mas mapanganib na ngayon ang ating kalaban. Lumapit si Amaru. Bakit? Sapagkat alam na niya ang lihim ng iyong kapangyarihan. Tahimik na yumuko ang tatlong diwata. Natatakot kaming susunod niyang puntiryahin ang puso ng kagubatan. Mahigpit na hinawakan ni Amaru ang mahiwagang tungkod. Tutulungan ninyo akong hanapin ito. Tumango ang tatlong diwata. Panahon na upang dalhin ka sa pinakatagong lugar sa buong kagubatan. Ang lugar na hindi pa nararating ng sinumang tao o nilalang. Doon nakatago ang puso ng kagubatan. Hindi nila alam na sa kalayuan, mula sa tuktok ng isang bundok, tahimik silang minamasdan ni Don Ramiro. Sa kanyang mga labi ay gumuhit ang isang mapanlinlang na ngiti. May natuklasan na siyang lihim na maaaring magpabagsak kay Amaru at sa buong kaharian ng mga diwata. Madaling araw nang umalis sina Amaru, Liraya, Amihan, at Sinaya mula sa sinaunang punong balite. Tahimik ang buong kagubatan. Ang manipis na hamog ay nakabalot sa mga puno at ang unang sinag ng araw ay unti-unting sumisilip sa pagitan ng mga sanga. Habang naglalakad sila, kapansin-pansin ang kakaibang katahimikan. Walang huni ng ibon, walang kuliglig, walang kahit anong ingay. Napansin iyon ni Amaru. Bakit tila walang buhay ang bahaging ito ng kagubatan? Sumagot si Amihan. Hindi ito ordinaryong lugar. Nararamdaman ng lahat ng nilalang ang kapangyarihang nagmumula rito. Patuloy silang naglakad hanggang makarating sa isang napakalawak na bangin. Sa ibaba nito ay makapal na ulap na tila walang katapusan. Wala ring tulay na maaaring tawirin. Tumigil si Liraya. Narito na tayo. Nagulat si Amaru. Ngunit wala namang daan. Ngumiti ang diwata. Ang daan ay hindi nakikita ng mga pusong puno ng kasakiman.
Itinaas niya ang kanyang kamay. Kasabay nito ay nagsimulang lumiwanag ang hangin. Unti-unting nabuo ang isang tulay na yari sa liwanag at mga dahon. Hindi ito gawa sa bato o kahoy. Parang sinag lamang ng buwan na naging matibay. Maingat silang tumawid. Habang naglalakad, napansin ni Amaru na sa bawat hakbang niya ay may maliliit na bulaklak na sumusulpot sa tulay. Makalipas ang ilang sandali ay narating nila ang kabilang panig. Naroon ang isang lihim na lambak na hindi kailanman nakita ng mga tao. Napakaganda nito. May mga talon na kumikislap na parang kristal. May mga bulaklak na nagbibigay ng banayad na liwanag. May mga paru-parong may pakpak na tila yari sa bahaghari. Sa gitna ng lambak ay nakatayo ang isang napakalaking punong higit na matanda kaysa sa balite ni Amaru. Ang katawan nito ay napakalapad. Ang mga ugat nito ay tila yumayakap sa buong lambak. Sa gitna ng punong iyon ay may isang malaking kristal na kulay luntian. Kumikislap ito na parang may tibok ng puso. Napahinto si Amaru. Iyan ba ang puso ng kagubatan? Tumango si Liraya. Oo. Hanggat ligtas ito, mananatiling buhay ang buong kagubatan. Lumapit si Amaru. Habang papalapit siya ay lalo niyang nararamdaman ang kakaibang init at kapayapaang nagmumula sa kristal. Biglang nagliwanag ang mahiwagang tungkod. Nagningning din ang puso ng kagubatan. Unti-unting nagdugtong ang kanilang mga liwanag. Napangiti si Sinaya. Kinikilala ka na nito. Simula ngayon, isa ka na ring tagapangalaga ng puso ng kagubatan. Tahimik na yumuko si Amaru. Ipinapangako kong iingatan kita. Sa sandaling iyon ay biglang umihip ang malamig na hangin. May kakaibang amoy ang dala nito. Napakunot ang noo ni Liraya. Hindi tama ito. Bakit? Tanong ni Amaru. May ibang nilalang na nakapasok sa lambak. Imposible iyon. Tanging mga diwata lamang ang nakaaalam ng lihim na daan. Mabilis na nagmasid si Amaru. Sa una ay wala siyang nakita, ngunit maya-maya ay may bahagyang paggalaw sa likod ng malalaking bato. Tumalon siya patungo roon. Pagdating niya ay wala ng tao, ngunit may nakita siyang isang piraso ng maitim na tela. Pinulot niya ito, agad na namutla ang mukha ni Liraya. Iyan ay pag-aari ni Morghal. Natahimik ang lahat. Paano niya nalaman ang lugar na ito? Tanong ni Amaru. Bago pa sila makasagot ay may narinig silang mahinang yabag. Mula sa likod ng mga puno ay lumabas ang isang matandang diwata. Maputi na ang kanyang buhok. May dala siyang isang lumang baston. Lahat ng diwata ay yumuko. Punong diwata! Lumapit ang matanda kay Amaru. Ako si Dianara. Maraming taon na kitang hinihintay. Nagulat ang kapre. Ako po. Tumango ang matanda. Matagal nang isinulat sa mga sinaunang hula na darating ang isang kapreng pipiliin ng mahiwagang tungkod. Hindi kami naniwala noon. Ngunit ngayon ay natupad na. Biglang naging seryoso ang kanyang mukha. Ngunit may masamang balita. Totoong natuklasan na ni Morghal ang lihim na lambak. Paano po? Napabuntong hininga si Dianara. Hindi siya. May nagtaksil. Nagkatinginan ang tatlong diwata. Isang diwata? Tanong ni Sinaya. Tumango ang punong diwata.
Isa sa aming mga kasama ang lihim na nakikipagtulungan kay Morghal. Nabigla si Amaru. Hindi siya makapaniwala. Ngunit bakit? Dahil sa pangakong walang hanggang kapangyarihan. Tahimik na bumaba ang tingin ng lahat. Mas masakit ang pagtataksil kapag nagmumula sa isang pinagkakatiwalaan. Biglang nagliwanag ang puso ng kagubatan. Kasabay nito ay lumitaw ang isang larawan sa loob ng kristal. Nakita nila si Don Ramiro. Kasama niya ang maitim na mangkukulam. May itinuturong Amaru. Si Don Ramiro, tumango si Dayanara. Ngunit hindi siya ang tunay na panganib. Ito ang nagbigay sa kanya ng mapa. Unti-unting lumitaw ang mukha ng isang diwata sa loob ng kristal. Isa siyang magandang diwata na may maitim na pakpak. Napatakip ng bibig si Amihan. Hindi maaari. Si Neria. Tahimik na pumikit si Liraya. Isa siya sa pinakamahuhusay naming tagapagbantay. Mabigat ang tinig ni Dayanara. Ngayon ay isa na siyang alipin ng kadiliman. Bago pa sila makapag-isip ng susunod na hakbang, ay biglang yumanig ang buong lambak. Nagsimulang mabiyak ang lupa. Ang mga ibon ay sabay-sabay na lumipad. Unti-unting dumilim ang kalangitan. Isang napakalakas na halakhak ang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Huli na ang lahat. Mula sa tuktok ng bangin ay lumitaw sina Morghal, Don Ramiro at ang taksil na diwata na si Neria. Nakatayo silang tatlo habang nakatanaw sa puso ng kagubatan. Itinaas ni Morghal ang kanyang maitim na tungkod. Amaru! Ngayon ay kukunin ko na ang puso ng kagubatan. Mahigpit na hinawakan ni Amaru ang mahiwagang tungkod. Humakbang siya sa harap ng kumikislap na kristal. Habang papalapit ang kadiliman, iisa lamang ang nasa kanyang isip. Hindi niya hahayaang masira ang kagubatang ipinangako niyang poprotektahan kahit kailangan pa niyang ialay ang sarili niyang buhay. Nanginginig ang buong lihim na lambak habang unti-unting nababalot ng makapal na ulap ang kalangitan. Ang dating maliwanag na paligid ay napalitan ng malamlam na liwanag. Ang mga dahon ay umiikot sa malakas na hangin at ang puso ng kagubatan ay kumikislap na tila naghahanda sa nalalapit na panganib. Matatag na tumayo si Amaru sa harap ng malaking kristal. Mahigpit niyang hawak ang mahiwagang tungkod. Sa kanyang likuran ay naroon sina Liraya, Amihan, Sinaya at ang punong diwata na si Dayanara. Sa tuktok ng bangin ay nakatayo sina Morghal, Don Ramiro at ang taksil na diwata na si Neria. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ni Morghal. Matagal ko nang hinintay ang araw na ito. Dahil ngayon, mawawala na ang liwanag ng kagubatan. Itinaas niya ang kanyang maitim na tungkod. Mula rito ay bumuga ang makapal na usok na mabilis na kumalat sa buong lambak. Kasabay nito ay nagsimulang lumitaw ang daan-daang nilalang na yari sa anino. May mga dambuhalang lobo, may mga higanting uwak, may mga ahas na kasing laki ng puno, may mga halimaw na tila gawa sa bato at usok. Nagngalit ang mga ito habang papalapit. Hindi natinag si Amaru. Tumingin siya sa mga diwata. Protektahan ninyo ang puso ng kagubatan. Kami ang bahala rito. Tumango ang tatlong diwata. Sabay-sabay nilang itinaas ang kanilang mga kamay.
Isang bilog na liwanag ang bumalot sa malaking kristal. Nabuo ang isang makapangyarihang pananggalang. Samantala sumugod ang mga halimaw kay Amaru. Huminga siya ng malalim. Itinaas niya ang mahiwagang tungkod. Sa isang marahang ikot nito ay kumalat ang gintong liwanag sa buong lambak. Ang unang pangkat ng mga nilalang ay natigil. Unti-unting nawala ang maitim na usok sa kanilang katawan. Isa-isa silang naglaho na tila alikabok na tinangay ng hangin. Ngunit habang mas marami ang nawawala, mas marami rin ang lumilitaw. Napansin ni Amaru na tila walang katapusan ang hukbo ng kadiliman. Samantala, lumipad si Neria pababa sa lambak. Huminto siya sa harap ni Liraya at Sinaya. Malungkot ang kanyang mga mata. "Neria," wika ni Liraya. "Hindi pa huli ang lahat. Sumama ka muli sa amin," napayuko si Neria. Sana ganon lang kadali. Unti-unti niyang itinaas ang kanyang kamay. Mula rito ay lumabas ang maiitim na baging na mabilis na gumapang patungo sa pananggalang ng puso ng kagubatan. Nagsimulang manghina ang liwanag nito. Nagulat si Amihan. Hindi. Mabilis siyang lumipad upang pigilan ang mga baging. Ngunit hinarang siya ng dalawang nilalang na yari sa anino. Sa kabilang panig ng lambak, muling nagharap sina Amaru at Morghal. Lumapag ang maitim na mangkukulam sa harap ng kapre. "Napagod ka na ba?" Umiling si Amaru. Hindi hanggat may kagubatang dapat ipagtanggol. Biglang sumugod si Morghal. Nagbanggaan ang mahiwagang tungkod at ang maitim na tungkod. Isang napakalakas na alon ng kapangyarihan ang kumalat sa buong lambak. Yumanig ang lupa. Nagkabasag-basag ang mga bato. Nagbagsakan ang ilang malalaking puno. Muling sumugod si Morghal. Sa bawat hampas niya ay lumalabas ang maiitim na kidlat. Sa bawat pagdepensa ni Amaru ay sumasabog ang gintong liwanag. Walang sino man ang nakakalamang. Napansin ni Morghal na habang tumatagal ang labanan, lalo lamang lumiliwanag ang mahiwagang tungkod. Nagsimula siyang mainis. Bigla niyang itinuro ang puso ng kagubatan. 3 dambuhalang halimaw ang sabay-sabay na sumugod patungo rito. Nakita iyon ni Amaru. Ngunit bago pa siya makarating ay hinarang siya ni Morghal. "Sa akin ka tumingin." Napakuyom ng kamao ang kapre. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng matinding galit. Nagsimulang kumupas ang liwanag ng mahiwagang tungkod. Napansin iyon ni Liraya. "Amaru, huwag mong hayaang manaig ang galit." Biglang naalala ni Amaru ang sinabi ng mga diwata. Ang tungkod ay sumusunod sa kadalisayan ng puso. Isinara niya ang kanyang mga mata. Unti-unti niyang pinakalma ang kanyang sarili. Nawala ang galit. Pinalitan ito ng hangaring iligtas ang lahat. Sa isang iglap ay muling nagningning ang kristal sa dulo ng tungkod. Mas maliwanag kaysa dati. Isang napakalawak na alon ng liwanag ang kumalat sa buong lambak. Tinamaan nito ang 3 dambuhalang halimaw. Unti-unti silang naglaho. Nabuhayan ng loob ang mga diwata. Ngunit sa gitna ng labanan ay may nangyaring hindi inaasahan. Lumapit si Don Ramiro sa puso ng kagubatan habang abala ang lahat. May hawak siyang isang mahiwagang punyal na ibinigay ni Morghal. "Tatapusin ko na ito."
Mabilis niyang isinaksak ang punyal sa malaking kristal. Umalingaw-ngaw ang isang napakalakas na tunog. Nagbitak ang puso ng kagubatan. Nawalan ng kulay ang mga dahon. Nagsimulang matuyo ang damuhan. Ang mga ilog ay unti-unting humina ang agos. Napasigaw ang mga diwata. Hindi! Napalingon si Amaru. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang malaking bitak sa puso ng kagubatan. Unti-unting nanghina ang liwanag ng mahiwagang tungkod. Napangiti si Morghal. Ngayon ay nagsisimula pa lamang ang aking tagumpay. Ngunit sa sandaling iyon ay napansin ni Neria ang pagdurusa ng buong kagubatan. Nakita niyang nalalagas ang mga bulaklak. Nanginginig ang mga hayop sa takot. Unti-unti ring nawawala ang liwanag sa mga pakpak ng mga diwata. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Ngayon lamang niya tunay na nakita ang pinsalang dulot ng kanyang pagtataksil. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nagsimula siyang magtanong sa sarili kung maaari pa bang itama ang kanyang pagkakamali. Umalingaw-ngaw sa buong lihim na lambak ang malalim na pag-ugong ng puso ng kagubatan. Ang malaking kristal ay nabiyak at mula sa bitak nito ay lumabas ang mapusyaw na liwanag na unti-unting humihina. Kasabay nito ay nagsimulang malanta ang mga bulaklak. Nalagas ang mga dahon ng matatandang puno. Humina ang agos ng mga batis. Ang mga hayop ay nagsitakbuhan sa takot. Nadama ni Amaru ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Parang bawat punong nalalanta ay may kapirasong humihiwalay sa kanyang puso. Mahigpit niyang hinawakan ang mahiwagang tungkod, ngunit maging ang kristal sa dulo nito ay kumikislap na lamang ng mahina. Napangiti si Morghal. Unti-unti nang nawawala ang kapangyarihan ng liwanag. Wala nang makapipigil sa akin. Samantala, nakatayo lamang si Neria habang nakatingin sa puso ng kagubatan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Naalala niya ang panahong isa pa siyang masayahing diwata. Kasama niyang nag-aalaga ng mga bulaklak sina Liraya, Amihan at Sinaya. Sabay-sabay silang umaawit tuwing sumisikat ang araw. Ngunit nangako si Morghal na bibigyan siya ng kapangyarihang higit pa sa lahat ng diwata. Dahil sa kasakiman, tinalikuran niya ang kanyang mga kasama. Ngayon ay nakita niya ang bunga ng kanyang naging pasya. Luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Lumapit si Liraya. Neria, hindi pa huli ang lahat. Napayuko ang taksil na diwata. Matatanggap pa ba ninyo ako pagkatapos ng lahat ng ginawa ko? Mahinang ngumiti si Liraya. Ang tunay na pagsisisi ay nagsisimula sa pagtanggap ng pagkakamali. Tahimik na lumingon si Neria kay Morghal. Ang mangkukulam ay wala nang ibang iniisip kundi ang tuluyang maagaw ang puso ng kagubatan. Sa sandaling iyon ay nakapagpasya si Neria. Mabilis siyang lumipad patungo sa malaking kristal. Nagulat si Morghal. Neria, ano ang ginagawa mo? Hindi siya sinagot ng diwata. Itinaas niya ang kanyang dalawang kamay. Unti-unting lumiwanag ang kanyang katawan. Ano ang balak mo? Sigaw ni Morghal. Lumuha si Neria. Patawarin ninyo ako. Ito lamang ang paraan. Isang napakalakas na sinag ng puting liwanag ang lumabas mula sa kanyang katawan. Unti-unti itong pumasok sa malaking bitak ng puso ng kagubatan. Nagningning ang buong lambak. Unti-unting nagsara ang bitak sa kristal.
Kasabay nito ay nagsimulang maglaho ang katawan ni Neria. Neria! Sigaw ni Naliraya, Amihan, at Sinaya. Ngumiti siya habang unti-unting nagiging maliliit na butil ng liwanag. Maraming salamat. Ipinakita ninyo sa akin ang tunay na kahulugan ng kabutihan. Sa huling sandali ay tuluyan siyang naglaho. Ang kanyang liwanag ay naging bahagi ng puso ng kagubatan. Muling tumibok ang malaking kristal. Mas maliwanag, mas malakas. Unti-unting bumalik ang sigla ng buong lambak. Namukadkad muli ang mga bulaklak. Lumago ang mga damo. Nagsayawan ang mga paru-paro. Umawit ang mga ibon. Muling naging malinaw ang mga batis. Napuno ng pag-asa ang puso ni Amaru. Kasabay nito ay nagningning muli ang mahiwagang tungkod. Mas maliwanag ito kaysa kailanman. Naggit-ngit si Morghal. Hindi! Hindi maaari. Mabilis niyang inatake si Amaru. Nagbanggaan muli ang kanilang mga tungkod. Ngunit ngayon ay ibang-iba na ang lakas ni Amaru. Hindi na lamang siya umaasa sa kapangyarihan ng tungkod, kasama na niya ang lakas ng buong kagubatan. Sa bawat hampas ng mahiwagang tungkod ay lumalabas ang matingkad na liwanag. Unti-unting napapawi ang maitim na usok na bumabalot kay Morghal. Napansin ng mangkukulam na humihina ang kanyang kapangyarihan. Imposible! Wala nang dapat magpalakas sa'yo. Matatag na sumagot si Amaru. Ang kabutihan ay hindi kailanman nauubos. Maaari itong maipasa mula sa isang puso patungo sa isa pa. Muling sumugod si Morghal. Ngunit sa pagkakataong ito ay sabay-sabay nang tumulong ang mga diwata. Nagkaisa ang kanilang mga kapangyarihan. Isang napakalawak na bilog ng liwanag ang bumalot sa buong lambak. Napaurong ang hukbo ng kadiliman. Isa-isang naglaho ang mga nilalang na yari sa anino. Tumakas ang natitirang mga halimaw. Naiwan si Morghal na nag-iisa. Humihingal siyang tumingin kay Amaru. Akala mo ba tapos na ang lahat? Ngumiti ng bahagya ang kapre. Hindi pa. Ngunit hindi ka na magtatagumpay. Biglang nagsimulang magliyab ang maitim na tungkod ni Morghal. Napansin niyang hindi na niya ito makontrol. Unti-unti itong nagkabitak-bitak. Hindi! Mahigpit niya itong hinawakan. Ngunit lalo lamang itong nabasag. Mula sa loob ng tungkod ay lumabas ang napakaraming maitim na usok na tila gustong lamunin ang sarili nitong Panginoon. Napaatras si Morghal. Sa unang pagkakataon ay nakita sa kanyang mukha ang takot. Habang pinagmamasdan siya ni Amaru, naunawaan niyang ang pinakamalaking kalaban ng mangkukulam ay hindi ang mahiwagang tungkod, kundi ang sariling kasakiman. At sa gitna ng nagliliwanag na lambak, nagsimula ang huling yugto ng kanilang matagal ng labanan. Nagliwanag ang buong lihim na lambak, habang ang puso ng kagubatan ay muling tumitibok ng malakas. Ang liwanag nito ay kumalat sa bawat puno, bawat ilog, at bawat nilalang na naninirahan sa kagubatan. Ang dating malamlam na paligid ay napalitan ng pag-asang matagal nang nawala. Ngunit sa gitna ng liwanag ay nakatayo pa rin si Morghal. Humihingal siya. Ang kanyang maitim na tungkod ay puno ng mga bitak
At ang maitim na usok na dati niyang kinokontrol ay ngayon ay tila unti-unting lumalamon sa kanya. Mahigpit pa rin niya itong hawak. Hindi siya handang sumuko. Samantala, matatag na nakatayo si Amaro sa kanyang harapan. Tahimik niyang pinagmamasdan ang mangkukulam. Wala siyang nakikitang galit. Ang nasa kanyang mga mata ay awa. Napansin iyon ni Morghal. "Huwag mo akong kaawaan," sigaw niya. "Hindi kita kinakaawaan. Tinitingnan lamang kita bilang isang nilalang na naligaw ng landas." Lalong nagngit-ngit si Morghal. "Ako ang pinakamakapangyarihan. Ako ang nararapat na maghari sa lahat ng kagubatan." Isang malakas na sigaw ang pinakawalan niya. Mula sa kanyang katawan ay lumabas ang napakaraming maitim na usok. Nagsama-sama ang mga ito hanggang sa mabuo ang isang dambuhalang halimaw na higit na malaki kaysa sa lahat ng naunang nilalang. Ang ulo nito ay parang mabangis na lobo. Ang katawan ay yari sa maitim na ulap. Ang mga kamay ay may mahahabang kuko na tila kayang wasakin ng bundok. Ang bawat hakbang nito ay nagpapayanig sa buong lambak. Napaatras ang ilang diwata. Ngunit hindi si Amaro. Itinaas niya ang mahiwagang tungkod. Kasabay nito ay nagliwanag ang puso ng kagubatan. Ang dalawang liwanag ay nagsanib. Mula sa lupa ay nagsimulang tumubo ang malalaking ugat ng mga sinaunang puno. Hindi upang manakit, kundi upang protektahan ang buong lambak. Sumugod ang dambuhalang halimaw. Itinaas nito ang napakalaking kamay at malakas na ipinukol kay Amaro. Sa isang iglap ay itinapat ng kapre ang kanyang tungkod. Isang gintong kalasag ang nabuo. Nagbanggaan ang halimaw at ang kalasag. Umalingaw-ngaw ang napakalakas na dagundong. Niyanig nito ang buong kabundukan. Muling umatake ang halimaw. Sunod-sunod ang malalakas nitong hampas. Ngunit sa bawat pag-atake ay matatag na naipagtatanggol ni Amaro ang kagubatan. Napansin ni Liraya na hindi sinusubukang sugatan ng kapre ang halimaw. Pinipigilan lamang niya ito. Lumapit si Dianara. Iyan ang tunay na lakas. Hindi ang sirain ang kalaban, kundi ang pigilan ang kadiliman. Sa gitna ng labanan ay unti-unting napagod ang dambuhalang halimaw. Nagsimulang maghiwa-hiwalay ang maitim na usok sa katawan nito. Napansin yon ni Amaro. Itinaas niya ang mahiwagang tungkod. Isinara niya ang kanyang mga mata. Tahimik siyang nanalangin. Liwanag ng kagubatan. Bigyan mo ng pagkakataong magbago ang naligaw. Biglang nagbuga ng napakaliwanag na sinag ang kristal sa dulo ng tungkod. Tinamaan nito ang dambuhalang halimaw. Hindi ito nasunog, hindi rin ito sumabog. Unti-unting nawala ang maitim na usok na bumabalot dito. Sa loob lamang ng ilang sandali ay naglaho ang halimaw. Naiwan si Morghal na nakaluhod sa lupa. Wala na ang kanyang maitim na tungkod. Tuluyan na itong naging abo. Tahimik ang buong lambak. Lumapit si Amaro. Huminto siya sa harap ng dating mangkukulam. Tapos na. Mabagal na tumingala si Morghal. Punong-puno ng pagod ang kanyang muka. Matagal ko nang hinahanap ang kapangyarihan. Ngunit habang lalo ko itong hinahabol, lalo akong nawawalan ng sarili.
Tahimik na nakinig si Amaru. Hindi pa huli ang lahat. Ang bawat nilalang ay maaaring magbago. Pumikit si Morghal. Lumipas ang ilang sandali, unti-unti siyang tumango. Kung tatanggapin pa ako ng kagubatan, handa akong itama ang aking mga pagkakamali. Napangiti si Dayanara. Iyan ang unang hakbang. Biglang nagliwanag ang puso ng kagubatan. Mula rito ay bumaba ang isang sinag ng liwanag na bumalot kay Morghal. Unti-unting nawala ang maitim na marka sa kanyang katawan. Naglaho ang mapupulang liwanag sa kanyang mga mata. Napalitan iyon ng payapang anyo. Tahimik siyang yumuko sa mga diwata. Patawad, tumango si Liraya. Ang kapatawaran ay nagsisimula sa tunay na pagsisisi. Samantala si Don Ramiro ay tahimik na tumatakbo palabas ng lambak. Bitbit niya ang isang maliit na piraso ng kristal na natanggal mula sa puso ng kagubatan noong ito ay mabiyak. Sa wakas, may natitira pa ring kapangyarihan para sa akin. Ngunit hindi niya napansing ang maliit na kristal ay unti-unting kumukupas. Habang papalayo siya, ang liwanag nito ay tuluyang nawala at naging ordinaryong bato. Nabitawan niya ito sa lupa, napaupo siya. Ngayon niya lamang naunawaan na ang tunay na kapangyarihan ay hindi maaaring nakawin o angkinin. Kailangan itong paghirapan at gamitin para sa kabutihan. Pagbalik ni Amaru sa gitna ng lambak, muli niyang pinagmasdan ang puso ng kagubatan. Maliwanag na muli ito, mas matatag, mas payapa. Ngunit nagsalita si Dayanara. Amaru, hindi pa nagtatapos ang iyong tungkulin. Napatingin ang kapre sa punong diwata. May isa pang huling pagsubok. At ito ang magpapasya kung mananatili sa iyo ang mahiwagang tungkod magpakailanman. Tahimik na tumingin si Amaru sa kanyang hawak na tungkod. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Ngunit anuman iyon, handa niya itong harapin alang-alang sa kagubatang kanyang minahal at ipinaglaban. Tahimik na sumikat ang araw sa kabundukan matapos ang matinding labanan. Ang mga sinag nito ay tumama sa bawat puno, sa bawat bulaklak, at sa bawat patak ng hamog na tila mga mumunting hiyas na kumikislap sa damuhan. Unti-unting bumalik ang buhay sa buong kagubatan. Ang mga ibon ay muling nag-awitan. Ang mga usa ay malayang tumakbo sa luntiang parang. Ang malinaw na ilog ay muling umagos na tila umaawit ng isang bagong simula. Sa gitna ng lihim na lambak ay nakatayo si Amaru, hawak ang mahiwagang tungkod. Tahimik niyang pinagmamasdan ang puso ng kagubatan na ngayon ay nagliliwanag ng higit kailanman. Lumapit sa kanya ang punong diwata na si Dayanara. Amaru, panahon na para sa iyong huling pagsubok. Tahimik na tumango ang kapre. Handa na ako. Ngumiti ang matandang diwata. Ang huling pagsubok ay hindi tungkol sa lakas. Hindi rin tungkol sa mahika, kundi tungkol sa iyong puso. Itinaas ni Dayanara ang kanyang baston. Agad na nagliwanag ang buong lambak. Unti-unting naglaho ang mga puno, ang mga talon, at maging ang mga diwata. Nakita ni Amaru ang sarili niyang nakatayo sa isang malawak na kapatagan na nababalot ng maputing ulap. Sa kanyang harapan ay lumitaw ang isang malaking pintuang yari sa liwanag. Mabagal itong bumukas. Mula roon ay lumabas ang isang mahiwagang nilalang na may mahabang puting balbas at makinang nakasuotan. Hindi ito tao,
Hindi rin diwata. Isa itong sinaunang tagapagbantay ng kalikasan. Ako si Astero. Ako ang unang nagbantay sa mahiwagang tungkod. Tahimik na yumuko si Amaru. Lubos kong ikinagagalak ang inyong pagdating. Ngumiti si Astero. Marami na akong sinubok. Marami rin ang nabigo. Itinaas niya ang kanyang kamay. Biglang nagbago ang paligid. Sa harap ni Amaru ay lumitaw ang isang napakagandang palasyo na yari sa ginto. Napapalibutan ito ng mamahaling hiyas. May mga lingkod na naghihintay sa kanyang utos. Isang mahiwagang tinig ang nagsalita. Kung isusuko mo ang mahiwagang tungkod, magiging hari ka ng lahat ng lupain. Tahimik lamang na minasdan ni Amaru ang palasyo. Naalala niya ang tahimik na buhay sa ilalim ng matandang balite. Naalala niya ang huni ng mga ibon, ang halimuyak ng kagubatan, ang malinaw na tubig ng mga batis. Mahinahon siyang umiling. Hindi ko ipagpapalit ang kapayapaan ng kalikasan sa anumang kayamanan. Unti-unting naglaho ang palasyo. Muling nagsalita si Astero. Magaling. Ngunit hindi pa tapos ang pagsubok. Sa pagkakataong ito ay lumitaw ang larawan ng mga taong takot kay Amaru. May mga batang umiiyak sa tuwing maririnig ang salitang kapre. May mga matatandang nagkukwento na isa siyang mabagsik na halimaw. May mga mangangahoy na nagtataboy sa kanyang pangalan. Naramdaman ni Amaru ang lungkot. Ngunit hindi siya nagalit. Masakit. Ngunit darating din ang panahon na makikilala nila ang katotohanan. Unti-unting naglaho ang mga larawan. Napangiti si Astero. At ngayon ang huling tanong. Lumapit siya kay Amaru. Kung bibigyan ka ng pagkakataong maging tao at mamuhay ng payapa sa isang masayang pamilya, kapalit ng pagtalikod mo sa kagubatan at sa mahiwagang tungkod, pipiliin mo ba iyon? Tahimik ang buong paligid. Mahabang sandali ang lumipas. Sumulyap si Amaru sa mahiwagang tungkod. Pagkatapos ay tumingin siya sa malawak na kagubatan na tila nakikita pa rin ng kanyang puso. Marahan siyang ngumiti. Hindi. Bakit? Tanong ni Astero. Sapagkat ang bawat nilalang ay may tungkuling dapat gampanan. Kung iiwan ko ang kagubatan upang unahin ang sarili kong kaligayahan, sino ang magbabantay sa mga puno? Sino ang magtatanggol sa mga hayop? Sino ang poprotekta sa puso ng kagubatan? Natutuhan kong ang tunay na kaligayahan ay ang makita ang iba na ligtas at payapa. Tahimik na napangiti si Astero. Maya-maya yumuko siya kay Amaru. Iyan ang sagot na matagal ko nang hinihintay. Sa isang iglap ay bumalik ang tunay na anyo ng lihim na lambak. Nakita ni Amaru sina Liraya, Amihan, Sinaya, Dianara at maging si Morghal na ngayon ay mapayapa ng namumuhay. Lahat sila ay nakatingin sa kanya. Lumapit si Dianara. Ipinasa na sa iyo ng mga sinaunang tagapagbantay ang kanilang pagpapala. Muling nagliwanag ang mahiwagang tungkod. Ang kristal sa dulo nito ay naging kulay gintong may bahid ng luntian. Kasabay nito ay lumitaw sa himpapawid ang daan-daang diwata. Maging ang mga ibon at hayop ay nagsidating. Ang buong kagubatan ay tila nagdiriwang. Lumapit si Liraya. Simula sa araw na ito,
Ikaw na ang walang hanggang tagapag-ingat ng kagubatan. Tahimik na yumuko si Amaru. Ipinapangako kong iingatan ko ang kagubatang ito sa abot ng aking makakaya. Lumipas ang maraming taon. Unti-unting nagbago ang mga tao sa kalapit na nayon. Nalaman nila ang kabutihang ginawa ni Amaru. Ang mga mangangahoy ay nagtanim ng mga bagong puno sa bawat punong kanilang pinutol. Ang mga mangangaso ay naging tagapag-alaga ng mga hayop. Ang mga bata ay hindi na natatakot sa pangalan ng kapre. Sa halip, ikinukwento ng kanilang mga magulang ang alamat ng isang mabait na higanteng nagligtas sa kagubatan. Minsan, kapag sumasapit ang gabi at sumisikat ang bilog na buwan, may mga naglalakbay na nakakakita ng isang napakalaking aninong naglalakad sa ilalim ng matandang balite. Sa kanyang kamay ay may isang tungkod na kumikislap na parang mga bituin. Kasunod niya ang mga usa, ibon, kuneho, at iba pang nilalang ng kagubatan. Hindi siya nananakot. Hindi siya nananakit. Tahimik lamang siyang nagbabantay. At sa tuwing umiihip ang malamig na hangin sa kabundukan, tila may mahinang tinig na bumubulong sa bawat puno. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa lakas, kundi sa kabutihang handang ipaglaban ang iba. Mula noon, nanatiling ligtas ang kagubatan. Ang puso ng kagubatan ay patuloy na nagbigay buhay sa bawat puno, ilog at nilalang. At ang alamat ni Amaru, ang kapreng binigyan ng mahiwagang tungkod ng mga diwata, ay naging isang kwentong ipinapasa sa bawat salinlahi. Isang paalala na ang kabutihan, katapatan at pagmamahal sa kalikasan ang tunay na mahika na kayang magbago ng mundo. Wakas.